Ika-72 kabanata. Tumatawa si Elder Hong na parang si Santa Claus na ho, 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 ho. At sinasabi nito na matagal-tagal na rin daw. Mga mag-aaral ni Gui Myeondok. Nagulat si Blade Master na sinasabi na ano daw ang ginagawa niya dito, ni Elder Hong. Tumugon na sinabi sa kanya ni Elder Hong na medyo hindi inaasahan na makita siyang manatili sa alyansa ng mahabang panahon. Ang alam daw niya ay hindi niya kayang manatili sa isang lugar ng higit sa 3 buwan. Mabilis na tumatakbo si Yeon Mujin at masaya na tinatawag niya si Elder Hong na Master. Mabilis na yumakap ito kay Elder Hong na ikinagulat ni Blade Master na tumalsik pa ang laway. Sinasabi nito na sino daw ang tinatawag nitong Master. Siya daw ang Master niya. Sinabi ni Yeon Mujin na totoo daw pala talaga ang kasabihan na minsan na naging disipulo ng beggar sect ay mananatiling beggar sect na disipulo. Tumingin kay Elder Hong si Yeon Mujin na masayang sinasabi na tama daw si Elder Hong, siya daw ay mananatili sa beggar sect na disipulo hanggang sa siya ay mamatay. Sinabi sa kanya ni Elder Hong na tama daw yon, siya daw ang kinabukasan ng kanilang pulubi na sekta. Sumisigaw na sinasabi ni Blade Master na hindi daw niya alam iyan na sigurado daw si Blade Master na ang batang iyan na talentado, mas bagay daw siyang maging disipulo niya, ang Blade Master na kagalang-galang. Sinabi sa kanina ni Elder Hong na hindi daw ba niya narinig ang sinabi ni Yeon Mujin na minsan na naging disipulo ng beggar sect ay mananatiling beggar sect na disipulo. Nagkatitigan sina Blade Master at si Elder Hong na sinasabi ng head ng Jaegal na si Jin Seon na total kilala na nila ang bawat isa, kung ayos lang daw sa kanilang dalawa, mag-usap na daw sila. Makikita ang labas ng bahay ng mga Jaegal kung saan umiinom si Elder Hong na nakatingin kay Jin Seon na sinasabi na hindi ko inasahan na direktang sasalakayin ng kultong demonyo ang alyansa ng Murim. Tumugon si Jin Seon na sinasabi nito na siguro ay gusto nilang i-announce sa Murim na ang demonyong kulto ay buhay pa at malakas. Nag-uusap ang tatlo na sinasabi na hindi pa nahahanap ang bangkay ng 2 bata ng pamilya Namgung kaya may posibilidad na sila ay kinidnap. Narinig daw niya na ang pamilya ng Namgung ay nagsasagawa na ng ilang pagkilos. Sinabi sa kanila ni Blade Master na ang kanilang layunin ay ang iligtas ang mga batang iyon. Sinabi sa kanya ni Elder Hong na para sa panimula, sa halip na sundan nila ang landas ng demonic cult, bakit hindi daw na lang nila habulin ang key point exploding pill? Nagulat at nagtataka si Blade Master na sinasabi nito na kay exploding pill. Ano daw yon? Sinabi sa kanila ni Jaegalmi na ito daw ang pill na ginamit ng mga assassin noong nag-escort sila sa isang merchant group. Ang pagkonsumo nito ay nakakatulong na madagdagan ang kanilang panloob na enerhiya, mawala ang kanilang kamalayan, at gawin silang lumaban hanggang sa sila ay mamatay. Sinabi naman ni Moyong Bo na noong paligsahan sa White Martial Arts, ginamit din iyon ng isang disipulo ng pangkat ng baka. Napatingin ang dalawa kay Blade Master na sinasabi nito na ito daw ba ay pinapataas ang panloob na enerhiya. Ito daw pala ay katulad ng legendary spiritual elixirs. Mabilis na lumingon si Blade Master sa leader ng Jaegal na si Jin Seon na sinasabi na hindi daw ito ganun at ang mga intensyon nito ay walang kasing sama at nakakatakot. Iniimbestigahan pa daw nila ito. Ngunit ito ay ginagamit na sa digmaan sa pagitan ng maliliit at katamtamang laki ng mga angkan. At kumalat na ito sa buong Murim bago pa man nila mapansin. Sinabi ni Elder Hong kay Blade Master na paano daw ang isang katulad niya na tinatawag na isa sa 3 kagalang-galang na maging ganito kamangmang tungkol sa mga nangyayari sa Murim. Hinampas ang lamesa at malakas na sumigaw si Blade Master na sinasabi na ano ang kinalaman nito sa pagiging isa sa 3 kagalang-galang. Humawak sa balba si Elder Hong na sinasabi sa kanila na payagan daw siya na ipaliwanag ang unang paglitaw sa kilala sa tawag na key point exploding pill. Mga 1 dekada na ang nakalipas ng unang matuklasan ito ni Yang Jagang. Sikat siya sa kanyang napakaraming pamamaraan ng espada, ngunit nang huminto ang kanyang mga kasanayan, nagsimula siyang maghanap sa malayo at malawak para sa isang espiritual na elixir. At sa prosesong iyon, nakakita siya ng hindi kilalang elixir. Napag-isip-isip niyang ito ang maswerteng engkwentro niya. Gayunpaman, pagkatapos ubusin ito, nagsimula siya ng massacre. Ang alyansa ay kailangang magpadala ng maraming tauhan upang pigilan siya. At ang pill na yon na nainom niya ay pinangalan ng key point exploding pill.
Sinabi sa kanyang isip ni Jaigalmi na Myriad Sword Technique. Ito ay kahit papaano ay may kaugnayan sa assistant teacher. At kamakailan lamang, isang malaking halaga ng mga tabletas ang nagsimulang umikot sa buong Central Plains salamat sa grupo ng mga mangangalakal. Noong una, hindi ko namalayan na ang pill na nainom ng mga assassin ay ang key-point exploding pill. Gayunpaman, pagkatapos makita ang mga assassin na nagngangalit, nakaramdam daw siya ng deja vu. Na nagpahinala daw sa kanya na yon ang key-point exploding pill. Na naging sanhi ng angyang jagang insidente sa nakaraan ay lumitaw muli. Sinabi pa ni Elder Hong na kung ang dami ng tableta ay napakalaki na ito ay ipinamahagi sa buong murim, ito ay maaaring gawa lamang ng malaking pangkat ng martial at hindi isang individual. Bukod pa rito, ang mga pangyayaring ito ay nangyayari kasabay ng muling pagkabuhay ng kultong demonyo. Sinabi ng leader ng mga Jaigal na si Jinseon na huwag daw niyang sabihin sa kanya, naniniwala ang pulubi na sekta na itong demonyong kulto na nagkakalat ng key-point exploding pill. Nagulat sa kanilang narinig sina Blade Master, Moyongbo, at si Jaigalmi. Nag-uusap sila sa isip na sinabi pa ni Jinseon leader ng mga Jaigal na ito ay naging isang mas malaking bagay na naiisip niya. Paano daw kung ibalik nila ang mga bata? Tumugon na sinasabi ni Elder Hong na nag-imbestiga pa daw sila, pero dahil inanunsyo ng alyansa ang muling pagkabuhay ng demonyong kulto, hindi na natin ito maitatago sa mga bata. Sinabi sa isip sa kanila ni Blade Master na ang mga bata daw na ito ay gusto lamang na iligtas ang kanilang kaibigan. Hindi daw ba sila napaproud sa mga ito? Sinabi pa na nakangiti na higit sa lahat sila din daw ay martial artists. Ang karanasang ito ay magiging isang magandang asset para sa mga martial artists. Sinabi pa sa kanila ni Blade Master na hindi daw niya sila hahayaang malagay sa panganib at protektahan sila ng mabuti, kaya huwag na daw nila silang masyadong alalahanin. Nagulat ang leader ng Jaigal nang may marinig silang boses sa kanilang isipan na sinasabi na tama daw siya. Huwag daw silang masyadong mag-alala. Ang nagsalita pala ay si Yeo Mujin na sinasabi pa niya sa kanilang isipan na ang layunin nila ay hindi labanan ang demonyong sekta, kundi iligtas sina Mung Mae at ang kanyang kapatid. Nanlaki ang mga mata na nagugulat at hindi makapaniwala na tinitingnan nila ang batang pulubi na si Yeo Mujin. Nakatitig pa din ang leader na hindi makapaniwala na sinasabi nito sa kanyang isip na nakikinig lang ba siya sa voice transmission nila. Sinabi naman ni Elder Hong na pakikinig sa voice transmission. Ito daw ay isang teknik ng misteryosong one-man sect, ang River Dragon Sect. Mabilis na niyakap ng isang kamay si Yeo Mujin ni Blade Master, na sinasabi sa kanilang isip na mabilis daw niyang natutunan agad ang itinuro niya noong nakaraan. Tulad daw sa inaasahan niya sa kanyang disipulo. Sinabi sa kanilang isip ni Yeo Mujin na dapat daw ba itong mahirap. Nagtataka sila Jaigalmi na nakatingin kay Yeo Mujin na hinawakan sa ulo na sinasabi ni Blade Master sa kanilang isip na hindi daw lahat ng tao ay makakagawa nito dahil lang alam nila ang pamamaraan. Ganyan daw siya katalentado. Biglang may mabilis na tao na tumatakbo na sinisigaw na may lady. Meron daw silang problema. Na ikinagulat ng leader ng Jaigal. At nang makalapit ay mabilis na lumuhod na sinasabi na ang isang martial artist na malapit sa kanilang trangkahan ay walang pinipiling pagpatay sa lahat. Ang kanilang mga alagad daw ay sinusubukan itong pigilan, ngunit hindi daw ito sapat. Mabilis silang tumatakbo. Nakarating na agad ang leader ng Jaigal na si Jinseon na sinasabi na i-update daw siya tungkol sa kanilang sitwasyon. Tumugon na sinasabi ng lalaking ito na sa ngayon daw, sila daw ay ikinulong ang lalaking iyon ng kanilang aray para makakuha ng oras at makahingi ng reinforcement. Sinabi ng leader ng Jaigal na ihinto na daw nila ang ginawa nilang aray. Siya na daw ang bahala sa taong iyon na mag-isa. Mabilis na kumilos ang mga alagad nito at tumugon na masusunod daw. Makikita na unti-unti nang nawawala ang aray na ginawang ng mga tauhan niya na may seryosong tingin. Nakadating na sina Elder Hong at si Blade Master at ang mga bata. Sinasabi ni Elder Hong na siya daw ay may parehong hitsura tulad ng isang taong nakakonsumo ng key-point exploding pill. Sinabi pa niya na lahat daw sila ay mag-ingat. Siya ay nawalan ng malay at hindi titigil hanggang sa siya ay mamatay. Nagulat ang mga bata habang si Blade Master ay masaya na tinitingnan ang taong kumain ng key-point exploding pill.
Kaya pala nagulat ang mga bata, ang taong nakakain ng pil ay nagsasalita na sinasabi na matagal daw niyang hinintay ang pagkakataong ito sa kanyang buong buhay. Nakangiti ang kumain ng exploding pill na sinasabi na ito daw ay isang karangalan na makalaban ang isang leader ng The Great Jegal family. Nagulat si Leader Hong nang makita niya na nagsasalita ito na sinasabi sa kanyang isip na may malay pa rin daw siya. Nagugulat na sinabi ni Eunryong na ano daw ang pinagsasabi niya. Sinabi rin na nagugulat ni Haegalmi na iba siya sa mga assassin na nakita natin dati. Sinabi ng leader ng Haegal na si Jinseon na bata, may idea daw ba siya kung anong pill ang nainom niya? Tumawa ito at sinabi na syempre daw naman. Ito daw ay ang K-Point Exploding Pill. Ang great elixir na nagpapalakas sa kanyang inner energy. Napakaraming martial artist ang nawawala nang hindi namumulaklak ng maayos. Nagkaroon din daw siya ng parehong kapalaran. Mayroon daw siyang talento na malampasan ang mga disipulo ng 9 na dakilang sekta, ang 5 dakilang pamilya. Nakatingin lang sina Elder Hong at si Jinseon na nanlaki ang mga mata pati na sina Moyongbo at si Kalbo. Sinabi pa ng nakakain ng pill na hindi daw niya kapalaran na mawala na lang bilang isang ordinaryong martial arts. Humawak sa kanyang ulo na sinabi pa niya na maaaring ito ay isang hindi nararapat na dahilan para sa mga mapagkunwari na tulad mo. Nasarilihin ang lahat ng sikreto ng martial arts at ng mga elixir. Mayabang pa niyang sinasabi na ngunit nakikita daw ba niya ang lahat ng bangkay na ito. Siya daw ay lumakas na. Ang kanyang alagad daw ay hindi man lang nakadapo ng daliri sa kanya. Sumigaw na sinasabi na ngayon daw ay ipapakita daw niya ang kapangyarihang ito sa kanya na leader ng Great Jegal family. Mabilis na sumugod na tumalon sa ere papunta sa leader ng Jegal na si Jinseon. Malapit na ang nakakain ng pill na atakihin ng espada habang nakatayo pa rin sa harapan nito. Seryosong nakatingin at mabilis na ginalaw ang mga kamay na naglalabas ng enerhiya si Jinseon. Pagkatapos ay mabilis na pag-atake na tumama sa kumain ng pill. Sa lakas ng atake ang lupa na pinagbagsakan nito ay nabasag. Nakatitig ang leader ng Haegal na sinasabi nito na ngayon daw niya ipakita sa kanya kung ano ang mga sinasabi niya. Sinabi ni Elder Hong na huwag daw niya itong patayin. Kailangan nilang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Tumugon na sinabi ni Jinseon na alam naman daw niya iyon. Makikita ang kumain ng pill na umuubo at nagsusuka ng dugo. Sinabi pa nito na mamatay na lang kayong lahat. Nagulat si Jinseon nang may lumiwanag na kulay lila pagkatapos ay isang malaking pagsabog ang naganap. Dito na po nagtatapos ang ika-92 kabanata.